Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kapatid Aveneds at dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Sa lahat pala ng hindi pa nakasubscribe dito kay Kapatid Aveneds, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Halika kapatid at ating silipin ang mga nagkalinyang proyekto ng ating gobyerno para sa taong 2024. Paano nga ba makakatulong sa bansa ang mga ito? At paano ito isasagawa ng gobyerno? Halina at ating suriin at himayin ang mga nagkalinyang proyekto na ito. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang pag-unlad ng sektor ng infrastruktura ng bansa at ang planong digital transformation ay kabilang sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos sa pagbuo ng panukanang pambansang budget para sa taong 2024. Sa Fiscal Year 2024 Budget Forum sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ay Puro solar ano? Solar sila. iulat na ang budget sa susunod na taon ay nakatuon o nakaprioridad sa government and policy direction upang makamit ang ekonomiko at panlipunang pagbabago para sa isang maunlad, inklusibo at matatag na lipunan. Ayon sa Pangulo, ang pagpapaunlad ng infrastruktura, ang bid para sa digital transformation sa gobyerno, ang planong palakasin ang mga local government units at ang napapanatiling pamamahala at paggamit ng mga likas na yaman sa 2030 ay isasama sa mga prioridad sa budget. Para sa fiscal year 2024, mayroon di manong blueprint ang ating bansa kung saan makakamit natin ang ating socio-economic development goals, ang medium-term fiscal framework. Ang panukalang budget para sa taong 2024 ay dapat isama ang mga prioridad at direksyon ng patakaran ng Administrasyong Marcos Jr. Na nakapaloob sa 8-point socio-economic agenda at ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Ang Medium-Term Fiscal Framework or MTFF ay magsisilbing blueprint ng bansa. Partikular para sa fiscal deficit reduction, pagtataguyod ng pagpapanatili ng pananalapi at pagpapaggana ng matatag na paglago ng ekonomiya habang sinisimula nito ang pagbangon mula sa pandemya. Ang 8-point socio-economic agenda ng gobyerno sa kabilang banda ay kinabibilangan ng food security, improved transportation, affordable and clean energy, health care, education, social protection, sound fiscal management, at bureaucratic efficiency. Samantala, ang PDP 2023 hanggang 2028 ay naglalayon na palakasin ang malalim na pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan. Ito na ata yung kundam na pinapagawa ng ating Pangulo, yung kila Drilon, tinapos niya. Upang muling pasiglahin ang paglikha ng trabaho. Ito na airport guys. At pabilisin ang pagbabawas ng kahirapan. Sa pamamagitan ng malinaw na macroeconomic objectives, ang gobyerno ay magpapatuloy sa pagpapatupad ng risk-based management interventions para sa mga priority areas sa ilalim ng 8-point agenda para ibalik ang ekonomiya sa high-growth trajectory nito at isulong ang medium-term fiscal sustainability. Binigyang diin ni Pangandaman na ang 2024 national budget ay sakop lamang ng mga programang implementation ready ng mga ahensya ng gobyerno. Nagbigay din ng paalala ang Pangulo
sa harap ng mga head of budget accounting at planning units ng national government agencies at government-owned or controlled corporations na lumahok sa budget forum. Dahil sa napakadaming nakalinyang proyekto ng gobyerno, ay marapat lamang na tiyakin ng ating pamahalaan ng mga panukalang ahensya lamang na handa sa pagpapatupad ang kasama sa fiscal year 2024 na pambansang budget. Dahil dito, ang mga panukala sa budget. Grabe, ang galing ni Kapatid Avenage. Alam na alam nila itong mga ganito. So, lang nakikinig na lang ako kasi gusto kong malaman yung mga ganitong klase sitwasyon guys dito sa bansa. Kaya shout out sa iyo, Kapatid Avenage. Sa mga ahensya ay dapat maglaman ng mga konkretong plano at program designs upang mapangasiwaan natin ang ating budget ng mahusay at epektibo. Ayon sa ulat, ang pagsasama ng mga programang ipapatupad ay ang pangunahing tampok ng cash budgeting system, isang pampublikong reforma sa pamamahala sa pananalapi na naglalayong tugunan ang mga pagkaantala dulot ng pagtambak ng mga kontrata, underspending at mga hamon sa kapasidad ng pagpapatupad ng mga ahensya. Nais pagsamasamahin at i-optimize ng gobyerno ang mga resources na siyang pagkukunan ng ating gobyerno upang makuha ang pinakamataas na benepisyo at multiplier effect nito sa ekonomiya. Ang pagsasagawa ng budget fora ay bahagi ng pagsisimula ng paghahanda ng budget sa buong burokrasya, kasunod ng pagpapalabas ng Memorandum 145 o ang National Budget Call na hudyat sa yugto ng paghahanda para sa pagbalangkas ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2024. Pero, higit sa lahat ay uunanghin ng gobyerno na itampok sa kanilang proyekto ang usaping infrastruktura. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, inaprubahan ito lamang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 194 programang pang-infrastruktura na nagkakahalaga ng humigit kumulang 9 trillion pesos bilang bahagi ng Build Better More program ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, layunin nitong mabigyan ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Dagdag pa niya, ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Galing. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na ang 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 ang inisyatibo ng kanyang administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos na ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aniya? Sa madaling salita guys, tinutuloy na lang ng ating Pangulo. Ang isang proyekto ay dapat ituloy kung ito ay maganda. Ito dapat yung mga nagiging presidente, hindi yung pag nanalo sila, tapos yung naiwanang proyekto hindi na tinutuloy, di ba? Kapaki-pakinabang at dumaan sa masusing pag-aaral. Ang infrastruktura ay kaunlaran, lalo na't kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mga mamamayan. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Yeah, peace out.